Nako po mga kababayan, ex-marine na si Kuya Eduardo Arrio sumabog sa galit dito kay Pader, no? Nako, binanatan niya ng matindi ito mga kababayan dahil nga ito mga kababayan sa sobrang maingay siya sa 125 million confidential fund ni VP Sara na alam naman natin na wala na, 'di ba? Ano na, ah okay sa COA, walang nakitang mali sa ginawa ni VP Sara. Tapos dito naman sa trilyon-trilyong nakawan, tahimik siya mga kababayan. So pakinggan nyo itong banat ni Kuya Ed TV channel dito sa pari, no, na talagang sobrang ingay. Tapos minura-mura niya pa ito mga kababayan. Pakinggan nyo itong banat ni Kuya Ed TV. Eto na isang retired Marines. Hello ba yan? Ang Kuya Ed, birahin natin tong kulokoy na to. Tingnan mo. Ayan mga kababayan, sabi ko, maingay at galit sa 125 million BP Sara Confidential Fund, tahimik sa 1.7 trillion flood control scandal. Ayan, ito yung maingay na pari mga kababayan eh. Pero tahimik sa trilyon-trilyong nakawan sa flood control scandal. Ingay at galit sa 125 million BP Sara Confidential Fund. Pero tahimik sa 1.7 trillion floodway control scandal. Oh, hello, Father. Naiintindihan mo ba yan? Oo nga pala, nakalimutan ko. Ito pala yung father na 10 years or 15 years na naging addict. O talaga? At ngayon, nagnginginaw-ngaw na naman to inform your father. Addict pala yun. Father ba yan? O Totoo father kaya yan? lintik? Sinasabi O ko yan? father ng mga gago? O kulokoy? Ano? Yung simbahan nyo, maraming nagre-reklamo dahil pati instead na misa na para sa Panginoon, yan ang mga banat nyo. Saan ba gaganahan ang mga Katoliko? Pagano ka na nga, ganyan pa yung siste nyo. Okay lang sana kung pagano ka o taus-pusong kakristyanuhan ang itinuturo mo. Pero hindi eh. Tignan mo, paminawi. Maingay at galit ka sa 125 million. Samantalang meron na yung COA report. Tama. Ha? Etong confidential pa ni BP Sara. Pero tahimik ka sa 1.7 trillion the floodway control scandal. Ano ba malaki sa iyo? 125 o yung 1.7 million trillion? Diyan napaghahalata ang isa kang korek o isa kang gago. Nako. Oh, nagpapakapari ka pero pari ka ng mga komunista. Nakakaya kayo. Pero alam na namin yan, na based on the gathered information na lahat ng pare, lalo na sa Katoliko, ay may koneksyon doon sa masa at sa mga kakilusang aktibidades. Ilang kayo? Dalawa kayo? Isa pa? Paano nyo ngayon maililigtas ang kaluluwa ng ibang mga Katoliko bilang mga paganong sekta ng reliyon? In fairness doon sa Katoliko na ang nais ay maligtas ang kanilang kaluluwa dahil kayo ay relihiyon. Normal lang na pangunahan kayo ng mga katulad mong pare pero hindi katulad mong komunista at adik na pare. Paano? Paano mo mapapatunayan? Paano mo mapapamunuan? Gunggong. Napaghahalatan kayo. Bayad ka na rin ba? Yan ang mga panlaban namin sa mga putang ina nyo. Mga gago, nagpapari-parian kayo, sinisira ninyo ang dignidad ng ibang mga Katoliko. Yan
na yan ang sisira sa inyo, mga gago kayo. Binago pa mga kababayan. Ang in fairness po Gago sa ka mga daw, kapatid Father. natin na follower ng Kuya Ed na mga Katoliko, hindi ko po kayo nais saktan. Gusto ko lang po ay makita nyo ang isa pong katotohanan. Sana po magtulong-tulong po tayo na itakwil natin yung mga ganitong klase ng mga tao. Nagdadamit pare, pero demonyo. Yan ang mga pambato namin sa mga putang ina nyo. Komunista. Bayan, hanggat maaga, war is imminent. Huwag po kayo magpapalinglang sa isang gagong katulad nito. Dalawa po yan. Lumingon po tayo. Tignan po natin ang ano ang sitwasyon ng bansa sa ating karatig bansa. Ano ng status ng bansa? Ano itong mga umuugong na gera? Papaano magiging involved ang Pilipinas? Kung ma-involved man, ano po ang ating gagawin? Anong hakbang? Kasi wala po eh. Wala pong nag-iisip niya sa gobyerno. Ang pinag-iisipan ng gobyerno ay ma-impeach ang kanilang tinik sa lalamunan para sa 2028. At kung magkagulo man, para ma-impose ang martial law para wala ng eleksyon ng 2028. Ganyan po sila kagago. Ganyan po ang administrasyon na to. Administrasyon ng mga kampon ni Satanas. Nasaktan naman agad kayo mga loyalista. Nasaktan kayo. Sige, para hindi kayo masaktan, please answer the question. Are you ready? Prepare 1/2 sheet of goddamn paper. Okay? Okay? First question. Hanggang first question lang tayo at mamili po kayo sa mga sumusunod na kasagutan na hindi nyo kayang sagutin. Nasaan po napunta ang pera na 129 billion na pinagbenta ng Philippine Gold Currency? A. Nawala. Parang bula. B. Bula na parang nawala. Mamili lamang po kayo sa dalawa. Okay po, maraming salamat po. Ang Kuya Ed TV, aware sa mga muka ng mga paring pare, pero demonyo pala ang suot lang ay pare. Magandang hapon po ang Kuya Ed. So ayun mga kababayan, ano hong pahayag nyo dito? Hello. Ano hong masasabi nyo dito sa pahayag ni Kuya Ed TV, no? Na isang ex-marine, matindi itong banat niya, no? Sabi niya, nagdadamit pare, pero demonyo naman daw mga kababayan. Dahil nga ito mga kababayan, sa napakaingay na confidential fund daw ni BP Sara Duterte. Nag-iingay sila sa 125 million na may COA report naman at malinis mga kababayan, no? Na ginamit at maayos ang ginamit ni BP Sara Duterte. Pero dito sa 1.7 trillion na hindi natin malaman kung saan napunta, ay tahimik sila mga kababayan. At mukhang nagamit itong mga to mga kababayan, no? Para sa pansariling interest. Talagang inuuna nila yung mga Duterte kaysa dito sa mga magnanakaw, no? Dito sa ating bayan. At ito pa, talagang matindi itong isiniwalat ni Kuya Ed. Totoo kaya ito na dati daw itong addict mga kababayan, 10 to 15 years daw. Totoo kaya itong isiniwalat ni Kuya Ed mga kababayan? So mag-comment ho kayo mga kababayan kung anong pahayag nyo dito sa birada ni Kuya Ed TV channel dito sa pare, no? Na bumabanat kay BP Sara Duterte. Samantalang sa mga magnanakaw sa dito sa Pilipinas ay tahimik siya at walang boses mga kababayan. 'Di ba? Baliktad na mga kababayan. Selective na itong mga to. Talagang may pinipili lang itong mga to para
may pinipili lang na sirain, lalo na itong mga Duterte. Kasi malakas po si VP Sara Duterte sa 2028. Kaya siguro ito ginamit na pati pare mga kababayan para sirain si Vice President Sara Duterte, no? So, yun po, mag-comment kayo mga kababayan kung anong masasabi nyo dito sa pahayag ni Kuya Ed TV channel. At sa mga bagong pasok dyan mga kababayan, pa-subscribe po ng channel din ni Kuya Ed TV channel mga kababayan. No? Yung channel niya sa YouTube, Kuya Ed TV channel. Ayan. At sa mga bagong pasok din dyan, pa-subscribe din po ng ating channel. Malapit na po tayo mag 400,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang po.